Itong nakaraang linggo lang, kinumpirma na ng Guinness World Records na si Lolong nga ang pinakamalaking buhaya sa buong mundo. Wala talagang papantay pa sa kanyang haba, laki at bigat. Ayan. Pandesal ka naman, Lolong. You're the chong! Eto. At kilala natin ang mga kamag-anak ni Lolong kung saan nga ba sila nagmula, at iba pa mahalagang impormasyon tungkol sa mga buhaya na hindi taga Quezon City. Pandesal ka naman dyan. Ayan. At eto na, makikita na natin sila Monica, Drew at Arn mula sa Crocodile Museum sa Pasay City. Good morning, guys. Good morning, Lolong. Happy Rainy Tuesday sa ating mga kapuso. I know, kahit na medyo umuulan ng panahon natin, okay lang yan. Kasi umuulan din naman sa recognition ng ating bansa. Kasi nga recently, kung medyo nabalitaan nyo, finally ni-recognize na si Lolong bilang largest crocodile in captivity na Guinness Book of World Records. And talagang we should be very proud of it. At kaya naman line dyan, pumunta tayo sa isang bagong attraction dito sa Crocodile Park sa Pasay City. Ito yung, kita nyo naman, diba? Crocoseum, kung saan makakakita nga tayo ng iba't ibang species. Bukod of course sa crocodile. So, pagpasok pa lang, actually sabi na parang nahati ito into 3 sections. The first one is the interactive part. Ito nga yung pagpasok mo pa lamang, ito na yung bubungad sa'yo. So, pagpasok mo, makakita ka ng iba't ibang species ng fish. At ang yung iba dyan ay actually very, hindi mo usually makikita. At yung mga fossils na ay actually yung talagang mismong bone ng mga fish na yan. Kaya kung kayo gusto nyo educational trip, perfect yan. Dito po kayo pumunta. Also, ito yung nakikita nyo sa tabi ko. Ayan, nakikita nyo, mga actual imprints daw yan ng mga isda. At yung mga bagets, using paper at crayons, ayan, pwede nilang kulayan yan. At ito, makikita nyo, lumilipat na yung imprints doon sa kanilang papers. At pwede nyo uwi yan. So, parang souvenir na yan pag labas dito sa museum. And of course, ito very interesting. May iba't ibang nakikita nyo, iba't ibang imprints din ng kamay at paa ng iba't ibang. Merong orangutan, bonobo, chimpanzee, gorilla, at human. At kung ano yung ipipress mo, yun daw yung iilaw. So, ito rin very educational, lalo na sa mga bagets. Dahil ayan, makikita nila. Then, like I said, actual size po yan ng kamay at paa. And of course, last but not the least, dito sa interactive section, and kung feeling nyo gusto nyo maging archaeologist, pwede kayo pumunta dito kasi meron nga nakikita nyo fossils na actual bone ng carabao. At ayan, using itong brush, pwede nyo siyang linis-linisan para investigahan ng konti at feeling archaeologist ka dyan. But anyway, bukod dito, may iba pa daw makikita dito sa loob ng Crocoseum, di ba, partner? Well, partner, nandito ngayon ako sa may tiyan ng isang Tyrannosaurus Rex. Buti nilang hindi siya totoo. Isa lang siyang bone replica. Pero ito ang totoo. Ang bungo ng isang saltwater crocodile na si Salty. Si Salty kasi galing yan sa Davao Crocodile Park. At lumaki siya doon, 40 years old. At nung namatay siya, ginamit na lang siya para, syempre, bigyan ng edukasyon at knowledge ang mga bata na pupunta dito. Now, marami pa mga iba't ibang mga bone replicas dito Katulad na lang ng that of a goat. Pero pag-usapan natin mamaya yan. Which is more interesting ay ang bone structure talaga ng isang Burmese python. Alam mo ang Burmese python? Ito yung isa sa mga malalaking snakes in the world. Usually, ang diet niya kumakain ng mga daga, mga iba't ibang ganun size ng daga. Pero kaya rin nilang kumain ng alligator. That's right. Recorded na that there was one python na kumain ng isang buong alligator. Pag-uusapan ulit natin ngayon, si Salty. Like katulad na sinabi ko, ang saltwater crocodiles ay actually if not the biggest crocodiles in the world. At dito sa Pilipinas, ang dami natin mga crocodiles dahil sila ay born in captivity. So, ang taas ng demand ng mga crocodiles dahil sa kanilang balat katulad nito. Ginagawang belts, ginagawang different leather goods, and their meat is also delicious. More croc info and kwento sa aming pagbabalik dito sa Crocoseum sa Pasay City. Balik mo natin sa studio. Ito ang tunay na may sarap. Walang magic. Select. Mga kapuso, dahil pa rin po sa masamang panahong dulot ng low pressure area sa hilaga ng Ambulong, Batangas,
walang klase sa Flora Ilagan High School sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Ayon po yan kay Quezon City Chief of Staff Aldrin Cuna. Wala rin pong pasok sa Teachers Village East Preschool. Ayon po yan kay Administration Assistant Judith Cabrera. Suspendido na rin po ang klase sa Eton International School. Ayon naman po yan sa Managing Director na si Mr. Aurelio Gim. Good morning. Good morning, Kuya Lar. Good morning, Luwing. Heto na, showbiz here time na ulit tayo mga kapuso. Muling lumikha ng ingay ang hot kapuso star na si Sam Pinto sa kanyang pagkakapanalo bilang sexiest woman in the Philippines for the second time. Wow, may ilan kasing may negatibong reaksyon sa kanyang tagumpay. At kino-question ang pagkakasungkit niya ng titulo. Kesyo kinareer daw ni Sam. Bakit naman? Ano ngayon? Di ba? When you want to get something, you have to work for it. That's right, Diba? Kuya Lar. Kaya, Sam, anong reaction mo rito? Ipinagtanggol ni Sam Pinto ang kanyang sarili hinggil sa mga kumukwestiyon na muli niyang pagkapanalo bilang pinakasexing Pinay ngayong taon ng isang men's magazine. Naniniwala daw si Sam na nagtulong-tulong ang kanyang fans sa iboto siya upang makuha niya ang titulo. Kasi yung mga officers ko ng fans club ko, their idea was to give prizes to those people who voted for me. I actually agreed to this kasi for me, it's a little thank you gift for them kasi ang hirap na bumoto ngayon kasi you really have to spend for it kasi by text o kaya effort talaga mag-go online, you have to register. So, yung mga prizes na binibigay ko, little things lang, mga t-shirt, ganon. At least, it's like a thank you gift lang. At sa halip na magpa-apekto sa mga intriga, mas pinagtutuunan daw ni Sam ng pansin ang paghahanda niya ng pagrampa para sa mismong show sa July 12. Medyo napag-usapan na yung susuotin ko. It's gonna be way, way better than last year. Kasi ang dami nag-comment nga na masyadong balot. So, abangan nyo this year. Samantala, puspusan na rin daw ang pagsasailalim ngayon ni Sam sa iba't ibang acting workshops para patunayan sa ilang bumabatiko sa kanya na hindi lang siya puro pagpapaseksi at may ibubuga rin siya pagdating sa pag-arte. Actually, I've been having workshops lately and I'm so happy that they told Viva na may go signal na pwede na to. Sobrang relief talaga nung narinig ko yan. So, but of course, I'm still gusto pa mag-workshop, so. Maraming salamat sa aming sponsors. Ultra Mega Supermarket. Happy birthday kay Mr. Michael Ong, director ng Yakult Philippines. Kaya pala eh. Ay, Michael, thank you sa magtambay, ha? Bukas ulit tayo magkita-kita ingat sa baha at ulan ngayong araw nito. At bukas, magsasama-sama ulit tayo dito lamang sa... Unang Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Sa Mercury Drug, makasisigurong gamot ay laging bago.